tumawag kami kay George. Okay. Nung time ng araw ng linggo, hindi na siya sumagot. Dumating ang aking apo, nagsabi na si Daddy George ay na-aksidente. So nagulat kami, sir. Cellphone hawak na ng doktor. Sabi namin, Dok, ano ho bang nangyari sa aking anak? Ang sabi ng doktor, yung anak ninyo ay nasa amin, kustodiya, 50-50 na sa ICU. Ano po ang latest na update na natanggap po ng pamilya? Tinanong ko yan sir bakit di siya nakalabas? Ano yung pinagsimulan ng apoy? Sabi nila still deep investigation pa rin. Suffocation Opo, talaga yun ang lang. naging cause of death nitong si Sir George. Mismong agency na nag-deploy, yung Diamond, ang siyang magbibigay ng first-hand information sa nearest of kin, yung mga relatives ng ating OFW. Kapag hindi po nila ginawa yan, sila po ay maaaring humarap sa mga disciplinary sanctions, no? Kasi they failed to monitor and then to submit a significant report doon po sa nangyari sa ating OFW. Tayo po mismo kukontak sa kanila, tutulong sa kanila, magpapaliwanag sa kanila at lahat po nakakailanganin nila ibibigay po natin. Ipapamonitor na po namin ito ngayon. Opo. Salamat po. Una sa lahat, on behalf of Senator Raffy, kami po ay nakikiramay at nalulungkot po sa nangyari kay Sir George at tutulong po si Senator at ang OWA po para kung ano pa man po ang maaari pang maitulong ma'am sa family ninyo na naiwan po ni Sir. Okay ma'am? Okay. Salamat. Kailangan ka ng mga bata. Tayuan mo to, tumayo ka na. Una po sa lahat ma'am, kami po ay nakikiramay sa nangyari po kay Sir George. Kumusta po ma'am ang unang gabi? Kasi po yung na-receive po namin, hindi po yun niya deserve ma'am. Ba't talaga ma'am, hindi nila inayos doon sa jersey yung katawan niya. Pinabayaan talaga siya. May blood pa yung dugo, yung ilong niya, ang mga gamot nakalabas. Hindi inayos ma'am. Ang layo sa expect namin po. Hindi niya po deserve yun ma'am. Kasi ma'am, yung pagdating niya, half ng body lang niya ma'am yung frozen at may gamot. Pero yung lower body part niya wala talaga ma'am. Which is sa pagkakaintindi namin, dapat lahat po yun ma'am may gamot eh. Pero nagulat kami ma'am, wala po ma'am. Ano lang ang talagang knowledge ninyo sa nangyari kay Sir na binalita po sa inyo nung nasabing wala na po siya? Ang una naming nalaman na may nangyari sa kanya, nasa hospital na siya ma'am, unconscious. Pero nagsabi na sa amin ng doktor na 50-50 siya.
Sunod na araw, nagsabi siya sa amin ng doktor na brain dead na siya. So, medyo mabilis, ma'am, yung mga pangyayari para sa amin, ma'am. So, ang kinamatay niya ay carbon monoxide poisoning, brain injury dahil sa paglanghap niya ng carbon monoxide. So, yun talaga, ma'am, yung sinabi sa amin ng doktor sa Jersey ng cause ng death niya. Okay. Kumusta naman kapatid, ma'am, si Sir George nung nabubuhay pa? Si George talaga, ma'am, yung pinakamalambing sa amin. So, masarap alalahanin, pero ngayon masakit na siyang alalahanin, ma'am. Kasi siya yung pinakagitna namin. So, siya talaga yung nagiging mediator namin lahat. At the same time, alam namin, ma'am, sobrang sipag niya, ma'am. 9 months siyang nagtatrabaho sa Jersey. Pagbalik niya dito, instead na magpahinga siya, kasi 3 months lang yung time niya with the family, pero nagtatrabaho siya, ma'am. Hindi siya humihinto para ma-make sure lang niya na nakakapag-provide siya sa family niya, sa mga anak niya. Ganun siya kasipag, ma'am. Masyado siyang malambing sa amin, lalo na sa nanay ko. Wala ba siyang nabanggit sa inyo before, ma'am, na medyo delikado ang work nila doon, complicated? Actually, ma'am, ang sinasabi po niya sa amin before, sa mga aksidente na nangyayari sa kanya, cause ng employer niya. May nangyari sa kanya, ma'am, na nasa tractor siya. Tinulak siya ng amo niya. So, nag-cause yun na nagkasugat siya simula dito hanggang dito. Ganun din sa kasama niya na kinikwento sa amin, ma'am. Kahit ilang beses namin tanungin, kapag hyper ang amo niya, isang beses na nag-shake nasa puno kasi may trabaho sila. Niyugyug ng amo niya, nahulog siya, tumama yung mukha niya sa matigas na, sa lupa yata, ma'am, o sa bakal. Natanggal yung ngipin niya sa harapan. So, yun yung isa sa mga concern niya, ma'am, na minsan yung amo niya may ugali. Ang amo niya, kapag sahuran na, madalas every 2 weeks, kasi dapat every week yung sahod niya eh. Minsan, delay, ma'am, 2 linggo bago siya magpasahod. Pag pinapollow up niya, ma'am, inaambahan siya ng amo niya. Okay. Siya lang ba talaga mag-isa dun sa accommodation? Or may mga kasamahan siya dun? It's just that wala sila that time nung may nangyaring ganun. Sa accommodation po niya, ma'am, 2 lang po sila magkasama. Kasi sa isang farm, 2 lang sila, ma'am. At that time, 2 days nang nakauwi ang partner niya dito sa Pilipinas, ma'am. So, siya lang po talaga ang mag-isa. Sa pagkakaalam namin. Siya lang mag-isa doon kasi nag-zoom pa kami, ma'am, nag-video call pa kami, ma'am. Siya lang po mag-isa, ma'am. Ano po ang sabi ng agency? Ang una po niyang sinabi sa amin, ma'am, na pagkalabas niya galing sa hospital, mag-undergo pa siya ng autopsy, kaya matatagalan siya kasi sabi niya sa amin, ang autopsy daw po ay tatagal ng more than a week. So, nag-prepare kami ng sarili namin na talagang matatagalan, ma'am. So, laging on process. Nalaman lang po namin na walang autopsy na nangyari nung dumating na siya sa amin at chinek yung whole body niya, ma'am. If nasaan man ngayon, ma'am, si Sir George, may mensahe po kayo sa kanya? Sana, ma'am, mensahe ko sa kanya, tulungan niya kami, ma'am, harapin mabigyan siya ng hustisya. Kasi wala kami, kailangan namin paglaban, ma'am. Kasi talaga namin alam kung ano po nangyari sa kanya doon po. Para kay George, ma'am, panatag kami at nananampalataya kami sa kapayapaan kung nasaan man siya ngayon. Pero alam man niya o hindi ngayon, pero gusto naming ipaglaban yung karapatan na dapat mapa sa kanya. Kasi yung pagkawala niya, ma'am, ay hindi worth sa family na iniwan niya, ma'am, lalong-lalo na sa mga anak niya. Ito, meron din pong naispaabot si Sir Raffy. Muna for the meantime, panggastos-gastos lang po muna dito. Ayan po from Senator Salamat Raffy po, Tulfo ma'am. po. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po kay Sir Raffy Tulfo, ma'am. Fino-focus ng programa dito ay matulungan po kayo talaga ng mga ahensya natin. That's why meron tayong OWA and DMW at sila ang lalapitan natin sa tulong ni Senator ay mapabilis po nila yung mga kailangan po. At mapanagot natin yung agency at supposedly sila rin ang dapat mag-shoulder po ng mga kinakailangang i-shoulder, especially dito sa funeral. On behalf of Senator Raffy Tulfo po at sa buong Raffy Tulfo in Action, nakikiramay po kami sa Salamat nangyari. po.
kami, lahat po na makakaya namin, ginagawa po namin. Kaya lahat na lang po ng kaya po namin gawin na habang nandito kami, inihihingi po namin ng pasensya sa kanila. Yun, doon po sa autopsy, ilang beses kami humingi ng pasensya sa inyo doon. Wala pong problema sa amin yun kung hindi siya na-autopsy o inautopsy siya. Alam niyo po kung ano yung problema namin, ma'am. Ang problema po namin, ilang beses niya sinabi sa aming dalawang magkapatid na inautopsy si George, kaya siya matatagalan. Medyo sensitive kasi ang issue na yan, na ibinigay mo sa kanila yung information na na-autopsy yung OFW. Kasi sila naman, nag-expect sila na makakatanggap sila ng autopsy report. Naiintindihan ko po talaga, sir. Kaya nga po sabi ko po, nahingi po akong pasensya. Meron kasi kayong pinapipirmahan ng release and waiver and quit claim dito sa kanila. Opo. Para saan to? Para po sa financial assistance, funeral and burial assistance. Hindi, sabi, bakit kayo nagbabayad ng 150,000 sa kanila? Assistance po yun ng agency, sir. Assistance, isulat nyo na lang, pati para receive sa kanila. Kami naman dito sa DMW, pangalan ng aming Secretary Hans Kakdak dito, pabibilisin namin yung pag-release sa inyo ng financial assistance. Salamat po, sir. Ito gaya ng narinig nyo kanina, ipupush natin to. Salamat po. Sabi nga ni Secretary Hans Kakdak na hindi mapapalitan ng financial assistance yung pagkawala yung dalamhati. Kahit pa paano ay maibisan man lang na mabilis na action mula sa DMW. aming taimtim na pakikiramay. Salamat. Gusto kong maramdaman nyo na sa ganitong pagkakataon, hindi namin kayo iiwan. Salamat po. Wala ang presensya ng OWA at ng DMW. Ano? Kaya yun ang gusto namin iparamdam sa inyo at garantiyahan na hindi kayo maiiwan dito nag-iisa. Nandito Salamat kami. po. And of course, si Senator Tulfo na talagang masinhiyan magbantay, they will really investigate that. At kung sino man yung may problema dyan, even if hindi sinasadya, mapaparusahan. Ngayon, sa side naman ng OWA, siyempre, OFW, tutulungan namin kayo. Here's 120,000. Pero after the investigation, hintayin na namin kung ano yung maging resulta. Kasi kailangan namin, meron kami pagbasihan na aksidente ito, di ba? So we will be adding another 100. Gusto namin paramdam sa inyo na nandito kami. Nandito kami. Hindi kayo mag-iisa dito sa pagkakataon na ganito. Salamat po, sir. Imo-monitor po yan ng OWA natin. And with regards to the agency, kung may pagkukulang man, ilalapit naman po natin yun sa DMW later on. Ituring nyo na kami kasama sa pamilya nyo. Salamat po. Sige, sige. Salamat po, sir. Rapi Tolpo, thank you so much po sa pagtulong po sa amin na mapauwi po yung asawa ko. Maraming salamat po. At sa OWA po, maraming salamat po sa pagtulong din po sa amin at ganun din po sa BMW. Sir Rapi, sana marami pa po kayong matulungang OFW kagaya po namin. Maraming salamat po.